begin now to celebrate and worship the name of Jesus in this house today. His name is so awesome. Amen. Hallelujah. Come on. Hey. Thank you, Jesus. We honor your name in this house today. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken, cannot be shaken. Come on, once again we sing. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. Yes, Lord. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. Sing, God is awesome in this place. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles to set the captives free, makes the broken whole. God is awesome, yes He is. He's so awesome. God is awesome in this place. Come on, clap your hands for Jesus. Lord, thank you for your goodness and mercy. Here in this house of the great King, we come together now. We come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. God is awesome in this place. Yes, He is. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles to set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Come on, clap your hands like this for Jesus. If you believe that He's so awesome in your life. Hallelujah. Thank you, God. I found where I belong. I'm a living stone. In your house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In your house I will grow. Once again we sing. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. For the last time, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Oh, there is power. There is power here for a miracle to set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Once again, come on, we sing. God is awesome. God is awesome. Yes, He is. He's so awesome. God is awesome in this place. Yeah, yeah, yeah. Come on. Let us declare that there is no other name like Jesus. His name is greater than any other name. Amen.
That's why I will continue to declare the name of Jesus Christ. Hallelujah. Come on and sing. There is no other name, no other name like Jesus. Come on and shout. There is no other name, no other name like Jesus. There is no other name, no other name like Jesus. There is no other name, no other name like Jesus. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. Come on, church. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. Come on, we sing, He's good. You are good all the time, and your love endures forever. All the time, you are good. For the last time, come on, we sing, He is good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. There is no other name like Jesus. There is no other name, no other name like Jesus. No other name like yours, Jesus. Come on, shout it out. There is no other name, no other name like Jesus. Yes, Lord, there is no other name, no other name like Jesus. You are good. Yes, Lord, you are so good. Come on, give the best up offering to the good God, the good Father, and a good friend. Hallelujah. And this time around, church, iikot po tayo for 60 seconds para kamayan, kamustahin po ang mga nakasama natin today as we gather and worship the Lord. Okay lang po ba yun? Amen. Come on, let us now begin our Light 60. For kicking off this morning with some smiles. And with that, ayan, to all of our brothers and sisters, both online and on-site, together let us embrace the joy of this Sunday. Once again, a great clap offering to our King. Amen. And with that, makakaupo na po tayong lahat. Thank you so much. Just a quick reminder lamang po para sa bawat isa, pwede na po nating ilagay sa silent mode ang ating mga phones and mobile devices to keep us focused as we hear God's Word today. Ayan, ngayon pa lang, thank you so much na sa cooperation ng bawat isa. Sa kabilang banda, ayan, para naman sa mga pinakabagong balita sa loob at labas ng ating simbahan, here's our light news. First up, ayan, Look Alive School of Discipleship students. All right, for you are now on the 4th week of your classes. Kaya naman po, munting paalala sa lahat ng ating estudyante out there to please continuously attend our classes every Friday, 7 p.m. dito mismo sa loob ng ating simbahan. At sabay-sabay po tayong matuto at mas lumalim pa sa ating pagmamahal at pagkilala sa ating Panginoon. Amen po? Amen. And moving on, let us grab this opportunity po to acknowledge and welcome some of the most important persons that we have today. Ang ating mga new friends and first-timers, palakpakan po natin sila.
Amen. Ayan. Sa lahat po ng ating new friends and first-timers on-site, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay if this is your first time? Wow! Palakpakan naman po natin si Lord. Amen. Ayan. Welcome po sa Light Family. Masaya po kami na makasama kayo this Sunday. And sa lahat po ng ating new friends and first-timers, onting lambing lang po sa inyong lahat. Ayan. Please wag po muna tayong aalis agad-agad because we would love to have the opportunity to connect with you sa ating consolidation area. Ayan. So please stay for a few minutes lamang po after ng ating celebration. Thank you so much po. And also, we will not forget to acknowledge and greet our online community out there. Ayan, if this is your first time worshiping with us and you want to be part of our growing family, please do not hesitate to type the word connect po sa ating comment section. And surely, one of our online consolidators will be messaging you. And remember po that you are part of our extended family. Again po, to all of our new friends and first-timers, both online and on-site, you are very much welcome po sa Light Church. Ayan, palakpakan po natin si Lord. Amen. And as I end, ayan, I would like to encourage everyone to please remember that even though every day is not a good day, but our God is. Amen? That's why let us all just keep on showing up because if we keep on showing up, we keep on growing up. Once again, ang tagline po ng ating simbahan, if you say yes to Jesus, thank you so much, Life Family, and together, let us continue to celebrate the goodness of God. Blessed Sunday, Light Church. It's time to give and give back to God. Now, let me introduce myself. I am Coach Arman and currently working bilang supervisor and graphic designer sa isang printing and graphics company. Before the end of 2023, nag-testify na rin ako sa kabutihan ng Panginoon sa akin, sa family ko, pagdating sa finances, physical, spiritual, especially sa trabaho, paano niya ako promote, paano niya ako pinagkalooban sa trabaho. But pagpasok ng 2024, we experience difficulties pagdating sa finances. Talagang dumating sa point na nagkulang kami dahil nga po, nagkaroon yung problema yung company at dumating sa time, napilitang alisin yung mga incentive at mga bonuses na inaasahan namin pambayad ng loans, pambayad ng bills at ibang pangangailangan pa. At ang natira na lang po is yung minimum wage na alam naman po natin na talagang kulang pagka may pamilya tayo. Okay? So, during that time, may nabasa ako sa devotion ko. Ang sabi niya, sa Genesis 22:6-8, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag na Isaac ng pansin ang ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon po tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy silang sa paglakad. Ipinakita dito yung trust at complete obedience ni Abraham pagdating sa Panginoon. Na kahit nag-iisang anak, hindi niya hinayaan at talagang in-offer niya ito sa Panginoon. Kaya that time, I realized, sabi ko, baka naman may gusto makita yung Panginoon sa puso ko pagdating sa pagbibigay. Kaya I decided na magbigay ng first fruit. At napakahirap po sa akin kasi nga po, yung inaasahan kong first fruit, yun yung pambayad ng bills, ng loans, panggatas, at pang-aral ng anak ko. Sabi ko, paano ko masusustain yung mga yun? But kalaki po niyan na pinili ko po na magtiwala sa Panginoon. After that, alam niyo po paano kabuti yung Panginoon. Binigay niya ako ng wisdom na mag-create ng product na pwedeng pagkakitaan. At alam niyo po itong product na to, hindi lang siya na pagkakitaan, kundi sumapat po siya sa pangailangan namin. This month, nung time na yon until now, bumenta po siya within a month ng 100 pieces, mahigit. Na talaga namang, palakpakan mo natin Panginoon, na talaga namang kumasya sa pangailangan namin. No? At hindi pa po natapos diyan dahil alam niyo po, itong product na to, ginamit ng Panginoon to raise fund para makatulong sa iba. No, amen. Napakabuti ng Panginoon, palakpakan po natin siya. Okay, dalawang bagay po yung itinuro sa akin ng Panginoon. Una po, yung magbigay ng buong puso at may pagtitiwala sa Panginoon. Trust Him in all aspect ng ating buhay. Ibigay natin sa Kanya yung mga bagay na inaasahan natin at hayaan natin siya yung kumilos
sa mga problema at pagsubok natin. Pangalawa, ang pagbibigay hindi naka-base sa laman ng bulsa, pero sa laman ng puso natin. Amen? Kahit gaano karami ang laman ng bulsa natin, pero punong-puno yung puso natin ng worries, mahihirapan tayong magbigay. Amen? Kaya nga, as we challenge sa atin, alisin natin yung mga worries na pumupuno sa puso natin. Magtiwala tayo sa Diyos na kaya niyang ibigay lahat ng mga bagay na pangailangan natin, basta iasa natin sa Kanya yung aspeto ng buhay natin. Lahat ng aspeto ng buhay natin. Dahil ang Diyos, minsan kikilos sa mga hindi natin ine-expect. Amen? Kaya as we stand at as we prepare ng ating tithes and offering, pwede pa tayong tumayo. Unang-una, Panginoon, salamat, O God, sa opportunity na makapagbigay kami. Tinadakila ka namin, itinataas at inaangat sa buhay namin, O God. Lord, naniniwala kami na marami man kaming bayarin, maraming gastusin, but God, buksan mo yung puso namin at bayaan mo, Panginoon, na ipagkaloob namin itong finances namin sa inyo. At naniniwala kami na hindi kayo magkukulang sa amin. Kaya God, we pray, kayo magbala sa mga taong magbibigay at sa hindi makapagbigay, Panginoon, kayo nga po mag-bless sa kanila sa susunod na ay makapagbigay din sila sa inyo, Panginoon. Salamat, God. We always praise you, glorify you. In Jesus' name, amen. Let's give. May mga share po dyan sa paligid kung saan pwede tayo magbigay ng ating tithes and offering. And I believe, hindi pa tapos si Lord. Patuloy po tayong mag-expect ng may experience natin ngayong araw. God bless us all. As we open our hearts, may I invite everyone to please stand up kasi hindi pa tayo tapos mag-worship sa ating Panginoon. I'm sure we're still all excited na ibigay yung best na worship na deserve ng Panginoon na nandiyan dyan sa loob ng puso mo. So why don't you open your hearts, raise your hands, sing your own hymns of praises to Him. Come on. Purihin mo ang Panginoon. Yun ang deserve niya. Come on, you sing. You sing for Him. Your own hymns of praises, because what the Lord deserves. Come on. Huwag mong pigilan yung sarili mo. Huwag mong intindihin yung katabi mo wherever you are, whether you're online o nandito ka. Come on. The Holy Spirit is moving. Feel the presence of God. Hallelujah. Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Lastly, cast down our idols. Come on, you sing. We bow our hearts. We bow our hearts. We bend our knees. Oh, Spirit, come make us humble. Turn our eyes, we turn our
God. That's what He deserves. Can you just declare now who He is in your life? And if you're saying that He is worthy of your life, come on, just declare it right now. And just sing with me and make this as your prayer. Come on, you sing. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Come on, you sing, He's worthy. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. You declare who He is in your life. Worthy, worthy, Jesus, you are worthy. Oh, Jesus, oh, you are the Lord of our Lord. Worthy, worthy, oh, you are worthy. Come on, you declare, you shout who He is in your life. Come on, church, you sing, worthy, worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. Here I am, take me as an offering. Oh, here I am. Oh, I'm giving this life to you, oh Lord. I'm giving this life. Oh, Jesus, for your glory. Yes, here I am. Take me, oh Lord. He's an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Yes, you are worthy, worthy, worthy. Come on, church, you are worthy. Yes, you are worthy, oh Lord. Is the Lord. Oh, you are worthy, oh God. Worthy, worthy. You are worthy, worthy is the. Oh, you are worthy. Come on, you declare. Worthy, worthy. You are worthy, worthy is the. Oh, you are worthy, oh Lord. For the last time, come on, church. Worthy, worthy. You are worthy, worthy is the Lord. Here I am, here I am. Oh, take me, oh Jesus. Yes, as an offering. Oh, you want to worship you. Oh, take me, oh God. Here I am, giving every heart. Just declare this and make this as your prayer. Come on, church. For the last time you sing, here I am. Take me, oh Jesus. Oh, as an offering. Here I am, oh God. Oh, giving every heartbeat for your glory. Take me. Come on, continue to worship the Lord right now. Thank you, Jesus. Raise up your hands sa mga oras na ito. At purihin mo ang iyong Panginoon. Sing a new song to Him. Glorify His name. Welcome His presence right now.
Jesus, we welcome you in this place. Ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na itinataas sa mga oras na ito, Panginoon. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa aming the best na papuri at pagsamba. Lord, we just want more of your presence, God. We just want more of you, Panginoon, of your word, O God, sa buhay namin. Wala kaming ibang ina-adore ngayon, kundi ang kagandahan mo, O Diyos. Wala kaming ibang inaasam ngayon, Panginoon, kundi ang presensya mo. Wala kaming ibang inaasam ngayon, Panginoon, kundi ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Lord, we magnify your name. You're our wonderful, precious, good God ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na mapapurihan ka namin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na itataas namin ang ngalan mo, Panginoon, na itataas namin ang aming mga kamay freely, Lord God. Freely kaming nakakapag-worship sa'yo. Thank you, Lord. Na bagamat meron kaming mga pinagdadaanan, burden sa buhay, O God. May mga problema kami, pero Lord, in worshiping you, God, nakakaranas kami ng kapayapaan. Lord, nakakaranas kami ng kagalakan sa presensya mo, Panginoon. Napapalakas kami, O God. Lord, yung akala namin in worshiping you, O God, na ikaw lang, Panginoon, ang nakikinabang. Pero Lord, even us, God, nakikinabang every time na nag-worship kami sa'yo. We are satisfied. We are complete because we are doing our purpose. Every time we worship ka namin, every time na gino-glorify namin ang ngalan mo, God. Sa mga oras na to, handa na kami, Panginoon, sa pagkilos mo sa buhay namin. Lord, handa na kami, Panginoon, sa pagbabagong gagawin mo sa aming mga puso. Handa na kami for correction. Handa na kami for your rebuke, O God. Wala kaming ire-reject, wala kaming ire-resist, O God, sa anumang mga salita mong ipagkakaloob sa amin. Tatanggapin po namin ang lahat ng sasabihin niyo po sa amin. Thank you, Lord. We glorify you, we magnify you, God. Sa iyo po, O Diyos, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagsamba. We love you, we praise you, we appreciate you. In Jesus' name, amen. Amen. Come on, best cup offering to God. Hallelujah. Bago ka umupo, pwede bang kamustay mo muna yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, kamusta ka? Ayan, sige, sagutin mo din naman siya. Okay lang ako, bless naman. Ayan, sige po, makakaupo na po ang lahat. Hallelujah! Blessed Sunday po sa ating lahat, syempre sa mga nasa on-site natin, and even po sa ating online. Ayan. So sa mga hindi po nakakakilala po sa akin, I am Pastora Dorothy Joyce Magbuhos. So isa po ako sa ating mga associate pastor po ng ating simbahan, Light Family. Okay, so today po ay first Sunday na ng June. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, June na. Kamusta ka naman? Okay, kumusta po ba mga buhay natin? Okay, kumakalahati na po tayo ng taon, tama po ba? And syempre, pag ganitong buwan na, dama na natin ang tag-ulan. Tama ba? Pero ngayon medyo mainit pa, pero bigla-bigla na lang kasing umuulan. Tama? And syempre po, ito din ang time na marami po ang nagsisipag graduate. Ayun, palakpakan naman po natin lahat ng mga graduate. Taas nga po ng kamay yung mga graduate. Ayan, nag-moving up. Wow, praise the Lord. Congratulations po. So kung katabi mo ay graduate, sabihin mo naman sa kanya, congratulations sa'yo. Ayan. And syempre, since alam nyo na, bakasyon na, tama ba? Syempre, yung mga buhay ng estudyante dyan, nasarap na, tama ba? Although walang allowance na matatanggap, pero hayahay na kasi wala nang mga i-review, tama ba? Wala nang exam, wala nang mga projects na iisipin. And syempre, sa mga estudyante natin dyan, makakagala na ulit siya.
Ayan, gusto yan ng katabi mo, okay? And syempre, makakapag-TikTok na yan ng all out. Nasa sa ulo niya na ulit yung mga sinasayaw niya. Tama ba? Yung mga dance move niya dyan. At syempre, hindi mawawala ang makakanood na ulit siya ng favorite niyang K-drama series nang walang iniisip na exam kinabukasan. Tama ba? Parang yung mga nasaraw taga, yes. Di ba? Iba yung mga teachers din natin dyan. Di ba? Mga bakasyonista din. So maybe may iba dito, makakailang series na naman siya ng K-drama para makita niya ulit ang kanyang opa. So yung mga sakata yung opa. Okay. Umamin na po kayo. Alam ko nanonood kayo ng mga K-drama dyan. Okay? Now, speaking of Korean, can you say Korean? Now, alam niyo po ba na meron pong sikat na game sa Korea? Ang tawag po dito ay Whisper Challenge. Alam niyo po ba yan? Familiar po ba kayo dyan sa Whisper Challenge? Yan, may picture po tayo dyan. Okay, so ito pong Whisper Challenge, ano po siya? Guessing game po siya, pahulaan po siya. So bali po, dalawang tao, magkatapat po sila, yan, magka-partner po sila, tapos may papahulaan po na word. So yung isa po is yung tagahula, tapos yung isa po yung magpapahula. So yung iba dyan, familiar na sila dito. Actually po, nilalaro na din to ng mga Pilipino, okay, pero medyo iba lang siya. So ang twist po sa larong ito is, although magpapahulaan sila, meron silang headphones. So, meron sila, para silang magka-partner, may headphones sila. Sa atin po kasi isa lang yung may headphones eh. Pero sa Korea po, dalawa silang may headphones. Tapos po, may tugtog yun, tapos nakamax habang nagpapahula. So, although nakaharap po sila sa isa't isa, kahit malapit lang po sila, medyo malapit, hindi po sila magkakarinigan. So yung isa po yung magpapahula ng word, sasabihin niya lang yung mismong word, tapos yung isa yung manghuhula. As in, boses lang po yung gagamitin nila. Hindi po sila pwede ng mag-body gestures. Maano po sila, madi-disqualify po sila. Pero since po naka-headphone sila, hindi po nila maririnig ang isa't isa. Kaya po, matatawa po kayo kapag pinapanood nyo tong game na to. Kasi as in, sumisigaw na sila lahat-lahat, pero hindi pa rin po sila naririnig nung kapartner nila. Okay, sumisigaw na sila lahat-lahat, pero hindi pa rin po nahuhulaan yung word. And alam nyo po ba, after po ng mga larong ganto, pagod na pagod po sila. Kasi halos napatid na yung litid nung sumisigaw, hindi pa rin po nahulaan ang word. No, naisip ko lang po, ang hirap po ng ganitong communication. Tama po ba? Sino po dito naranasan nyo na kumakausap ka ng taong may earphones? Pero kung kakausap ka ng taong may headphones, di ba yung kahit ilang beses mo nang tinawag yung pangalan niya, ilang beses mo nang sinabi, pinaulit-ulit yung gusto mong sabihin sa kanya, hindi ka naririnig. Sasabihin siya, ha? Ano yun? Sino dito naranasan yun na yun? Tama ba? Ang hirap kausapin ng taong naka-earphone. Tama? Sumisigaw ka na, pero hindi ka pa rin naririnig. At alam niyo po kung anong mas masakit? Yung kunwaring may earphones lang pala siya. Pero wala talagang tugtog. Wala talagang pinapakinggan. Tama ba? Yung naririnig ka niya, pero pinili ka niyang huwag pakinggan at pansinin. Sabi mo sa katabi, di ba? Well, ngayong araw na po na ito, ang panalangin ko po, lahat tayo makikinig. Tama, sa salita ng Lord, okay? Kung ano mang ibababa sa atin ngayong araw na to, makinig tayo, and syempre yung pakikinig na may pag-intindi. Amen? So, may kinalaman po siya ng pag-uusapan natin ngayon. Sino po dito excited na siya sa mapag-uusapan natin? Amen, amen. So kung excited ka na, let's open our Bible to the book of Acts. Ayan, chapter 2, verses 36 to 37. So tatayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating basahin. So sa NIV po muna, tapos mamaya sa Pinoy version. Okay, so sige po, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Sa Pinoy version po, kaya ngayon, dapat malaman ng lahat ng tao sa Israel na itong si Jesus na pinako nyo sa krus ay talagang ginawa ng Diyos na Panginoon at Christ.
Sobrang affected ang mga tao sa narinig nila. Kaya sinabi nila kay Peter at sa iba pang apostles, mga kapatid, anong gagawin namin? So ang Diyos po mapagpala sa kanyang salita. Can we all close our eyes and let's pray, Lord? We thank you, God, sa gagawin niyo po ngayong araw na ito. Ngayon pa lang, God, kiniklaim na po namin ang victory. At ngayon pa lang, we believe mangungusap ka, may mga babaguhin ka po sa buhay namin. Have your way, Holy Spirit. Kayo pong patuloy na kumilos. And use me, God, as your vessel, as your mouthpiece sa iyong mga anak. We thank you, we love you, we praise you. In Jesus' name, amen, amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Okay. So just a short background lang po no sa Book of Acts. So ang Acts 4, ang Book of Acts is set immediately after po ng resurrection ng ating Panginoong Jesus. So nagpakita po ang Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples at apostles po sa iba't ibang kaparaanan, okay, after niyang ma-resurrect. At bago po siya umakyat sa langit, bago po siya mag-ascend sa langit, sinabi niya po sa kanyang mga disciple in Acts 1:8, ang sabi niya doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and as far as the remotest part of the earth. Okay? Now, Jesus here po is telling them kung anong mangyayari. Okay? At kung anong gagawin po ng kanyang mga disciples. At pagkasabi niya po nito, after niyang sabihin, siya po ay nag-ascend na sa langit. Then fast forward lang po, okay, ng konti. Nung araw na po ng Pentecost, can you say Pentecost? Okay, ang Pentecost po ang tawag sa piyesta po ng harvest ng wheat na sineselebrate po ng mga Hudyo. At pag sinabi po nating Pentecost, it means 50. Can you say 50? Bakit 50? Kasi po, ginagawa nila ito 50 days after ng Passover. Okay? So sa araw na po na ito ng Pentecost, magkakasama po ang lahat ng mga disciples sa iisang lugar. At meron pong nangyari. Anong nangyari? Acts 2, 2-4. Sabi doon, and suddenly, a noise like a violent rushing wind came from heaven, and it filled the whole house where they were sitting. And tongues that looked like fire appeared to them, distributing themselves, and a tongue rested on each one of them. And in verse 4, ang sabi doon, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with different tongues as the Spirit was giving them the ability to speak out. Now, ang sabi, napuno po silang lahat, silang mga disciples na nandoon, napuno daw po silang lahat ng Holy Spirit at nagsimula daw po silang magsalita sa iba't ibang lengguwahe. Okay, sa tulong po ng Holy Spirit. So, sa nangyari pong ito, okay, so makikita po natin na nangyari po yung sinabi ni Jesus Christ sa Acts 1:8. Now, syempre, nagsasalita sila ng iba't ibang mga language. Nung narinig ito ng mga religious na mga Hudyo, okay, na nakatira sa Jerusalem, na galing po sa iba't ibang bansa sa mundo, nagulat sila. Sabi nila gano'n, bakit nakakapagsalita ito ng mga lengguwahe natin? Sabi po sa verse 8, sabi gano'n, di ba, taga-Galilee silang lahat? Pero ba't nakakapagsalita sila ng language natin? So yung mga taong nandoon, nakarinig at nakakita ng nangyayaring nagsasalita sa iba't ibang lengguwahe ang mga disciples, they were so amazed. Namangha po sila sa nangyaring ito. Pero alam niyo po ba, may iba din pong mga tao na pinagtawanan ito. Tinawanan po ito, tapos ang sabi nila, ay nako, mga lasing lang yang mga yan. Okay, mga nakainom daw, mga lasing lang daw tong mga ito. But here comes Peter in verse 14. Ang sabi sa verse 14, but Peter, taking his stand with the other 11, raised his voice and declared to them. So si Peter daw, okay, nung narinig niya yung mga sinasabi ng mga tao na lasing lang yung mga yan, tumayo daw si Peter, nagsalita ng malakas at doon po siya nag-start na mag-preach sa mga taong nandoon. At alam niyo po ba, na sa pagsasalita po na ito ni Peter, may matindi pong nangyari. Okay, sa mga taong nandoon na nakarinig po kay
Peter. No, pag-usapan po natin ngayon, what did the people experience as they hear the preaching of Peter? Ano po ba yung naranasan ng mga tao na nakarinig po ng preaching ni Peter that time? So, unang-una po is the painful truth. Can you say painful? Sabi mo sa katabi mo, truth. Amen. Okay, parang simula pa lang painful na kaagad. Okay? Now, as Peter stood po and preached sa mga Hudyo na nandoon, may dalawa pong laman, okay, ang kanyang preaching. May dalawang laman na mensahe po ang kanyang preaching. Una po ay regarding sa outpouring po ng Holy Spirit na pinophesy mismo ni Prophet Joel. Okay? At yung pangalawa niya namang mensahe ay regarding po kay Jesus Christ bilang siya po ang Lord and Messiah na kinusify po nila. Now, tignan natin para mas maintindihan. Tignan natin yung unang-unang mensahe po ni Peter. So, una, Peter quoted Prophet Joel's prophecy about the outpouring of the Holy Spirit. So we know the story dahil nga may mga Hudyo na pinagtatawanan. Okay, at ang thinking nila ay lasing lang ang mga disciples na nagsasalita sa iba't ibang languages. So ang ginawa ni Peter, in-explain niya to, sabi niya gano'n, hindi sila lasing. Actually, kung babalikan niyo yung sinabi ni Peter, sabi niya doon, 9 a.m. pa lang. Hindi sila lasing, sabi niya. Tapos ang ginawa ni Peter, pinaliwanag niya kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. At sinabi niya na ito mismo, yung nangyayaring nakikita nyo ngayon, naririnig nyo ngayon, ito mismo ang pinophesy ni Prophet Joel in Joel chapter 2, 28 to 32. So, kinote niya yung sinulat or yung pinophesy ni Prophet Joel. So, sinabi niya in Acts 2:16 to 21, itong nakikita nyo ngayon, ito yung sinabi noon ni Prophet Joel. Ganito yung sinabi niya, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang espiritu ko sa lahat ng tao. Ipoproclaim ng mga anak niyong lalaki at babae ang mga mensahe ko. Makakakita ng mga visions ang mga kabataang lalaki at magkakaroon ng mga panaginip ang mga matatandang lalaki. Sa mga panahong iyon, ibubuhos ko ang espiritu ko pati sa mga nagsiserve sa akin na lalaki at babae. Ipoproclaim nila ang mensahe ko. So yung kinote ni Peter, okay, from Joel, it focuses sa pangako ng Diyos na ipupour out niya ang kanyang banal na espiritu sa lahat ng tao. Are you getting it? So dito po, ang sinasabi po ni Peter, na kung ano yung nasasaksihan ng mga Hudyong nandoon, okay, ng mga Jews na nandoon, ito ay ang outpouring ni Holy Spirit na mismong sinabi ni Prophet Joel. Now sa Old Testament po kasi, actually, certain people lang po ang nafi-filled ng Holy Spirit at a certain time for a specific purpose. But here po, the outpouring of the Holy Spirit ay para sa lahat po ng tatawag sa Panginoon. At kung babalikan po natin ang konteksto po ng prophecy ni Prophet Joel, ang outpouring po ng Holy Spirit, listen to this, ang outpouring po ng Holy Spirit ay senyales sa mangyayari bago dumating ang day of the Lord. So, ibig sabihin, bago daw ang day of the Lord, merong outpouring of the Holy Spirit. At ano po ba ang day of the Lord? Now, ang day of the Lord po ay hindi lang kapag ang kingdom ng Diyos ay na-establish na sa earth. At hindi lang din po ito pagpupoured out ng promised blessings ng Diyos sa Israel. Pero, pag sinabi nating day of the Lord, ito din po ay tumutukoy sa kanyang judgment. Can you say judgment? So, ibig sabihin, ang outpouring po ng Holy Spirit na sinasabi ni Prophet Joel ay warning na ang judgment ay nalalapit na. Are you here? At kasama po ito sa kinote ni Peter in verse 20, ang sabi niya doon, the sun will be turned into darkness and the moon into blood before the great and glorious day of the Lord comes. Pero buti na lang po, kasi sa last verse, in verse 21, kinote po ni Peter ang promised salvation ng lahat ng tatawag sa Panginoon. Ang sabi niya doon, at maliligtas ang sino mang tatawag sa Panginoon.
So actually po, ang point lang naman, okay, ng unang mensahe ni Peter sa kanyang preaching is, ang point niya, lahat ng nasasaksihan ng mga Hudyo that time, na nagsasalita sa iba't ibang languages ang mga disciples, yun ay ang outpouring ng banal na spirito na prophesy ni Prophet Joel. Hindi dahil lasing sila. Nagigets po natin? Are you here? Can you say amen? Amen. Next, ito na po. After na sabihin ni Peter, or after niya nang ipaliwanag ang outpouring ng banal na spirito, ito na po. He now introduces the focus ng kanyang sermon. Okay, ng kanyang preaching. Ano yon? Letter B. Peter spoke about Jesus as the Messiah sent by God who the Jewish people crucified. Mababasa po natin yan sa Acts chapter 2 verses 22 to 36. Actually po, bago niya ibaba, itong pinaka-highlight ng kanyang preaching, sinigurado po ni Peter na nakuha niya ang atensyon ng mga taong nakikinig sa kanya. Anong sabi niya? Sabi niya, "Men of Israel, listen to these words." Kinuha niya yung atensyon. Okay? Now, pinakita po, sa mensahe niya na to, pinakita po ni Peter ang mga pruweba, ang mga proofs na si Jesus po ay ang Messiah na matagal nang hinihintay ng mga Hudyo. Now, listen po. So, nagbigay po ng mga pruweba si Peter at ang unang-unang pruweba na nilatag niya na Messiah si Jesus Christ is ang works ni Jesus Christ. Okay? His works. Ang sabi niya in Acts 2:22, nang ginawa ni Jesus na taga Nazaret ang mga himala at mga nakakabilib na bagay na patunayan sa inyo na pinadala siya ng Diyos. Alam nyo to kasi dito mismo nangyari ang mga yon. So ito daw pong mga Hudyong ito na nakikinig that time, they are aware of the miraculous works of Jesus Christ. Sila mismo, nasaksihan nila yon at yun ay patunay, yung mga ginawang miracles ni Jesus, okay, yung mga ginawang himala ni Jesus Christ, ay patunay po na siya ay pinadala mismo ng Diyos. Na siya ang Messiah. Pero alam niyo po kung ano nakakalungkot? We know the story kasi in spite ng lahat ng mga miracles na yon na ginawa ni Jesus, they rejected Jesus Christ. At alam niyo po kung anong worse? Pinapako nila sa krus at ipinapatay sa mga taong makasalanan. Tama ba? Pero hindi po natapos doon ang purpose ng Diyos. Dahil God supernaturally raised Jesus Christ from the dead as He planned. Kaya nga po, pangalawang pruweba, okay, na nilatag ni Peter na si Jesus ang Messiah is, number 2, His resurrection. So after ng miracles, okay, is His resurrection na nagpapatunay na siya ang Messiah. Ang sabi sa Acts 2:24, pero binuhay ulit siya ng Diyos. Pinalaya siya sa kamatayan kasi hindi siya kayang pigilan nito. It's very clear that the power of death could not hold the Prince of Life, Jesus Christ. At bilang proof po na si Jesus ay resurrected, kinote po ni Peter ang Psalm ni David sa Psalm 16. Nang sinasabi doon ni Peter, this Psalm ay tumutukoy sa person na greater than David. At sino po yon? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang Messiah. Kung saan kinote po ni Peter sa Acts 2:27, sabi niya ganon, ito yung sinabi ni David in Psalm 16. Dahil hindi mo ko iiwanan sa mundo ng mga patay at hindi mo hahayaang mabulok ang lingkod mo sa libingan. Na ang point dito, hindi pwedeng si David to. Hindi pwedeng si David yung tinutukoy dito. Bakit? Dahil si David ay namatay at nanatiling nakalibing. Ang sabi dito, hindi mo hahayaang mabulok ang lingkod mo sa libingan. So ibig sabihin, ito po ay tumutukoy kanino? Kay Jesus, na nabuhay mula sa kamatayan at ito po ay na-witness mismo ni Peter at ng mga disciples.
Maliwanag po ba? So ano yung una? Miracles niya, yung mga works niya. And pangalawa, yung resurrection. And lastly, pangatlo na pruweba na si Jesus ang Messiah. His ascension. And He is now sitting at the right hand of the Father. In sabi sa Acts 2:33, inakyat siya para maupo sa kanan ng Diyos. So having been raised from the dead, okay, siya ay nabuhay magmuli, umakyat sa langit, nakaupo sa kanan ng Ama. Now, this Christ is now acclaimed Lord. Can you say, Lord? Siya ay Panginoon. Ito ay patunay na siya ay Panginoon. At binigyan siya ng full power, full authority, so He has the right to reign. Kaya nga nung sinabi sa verse 36, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. Can you say Lord? Messiah. Now, the message of Peter is very clear. It is so clear. Ano yon? Jesus Christ is Lord and Messiah. Clear po ba? Ito yung katotohanan, ito yung laman ng sinasabi ni Peter sa preaching niya. Pero maybe nagtatanong kayo, Pastora, saan po doon yung painful truth? Di ba? Yun yung number 1 natin. May painful truth. Alam niyo po kung anong masakit sa katotohanan na ito na sinabi ni Peter sa kanila? Napatotohanan po bang Messiah si Jesus? Yes, dahil sa works niya, dahil sa resurrection niya, dahil sa ascension niya. Pero alam niyo po, ang masakit na part dito, ang sabi sa verse 36, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Yung Jesus na Lord and Messiah, na napatunayang Lord and Messiah, kinusify mo. Kinusify ninyo. Nagigets po natin? Na yung nireject at pinako nila sa krus ay ang Lord at Messiah na matagal na nilang hinihintay. Mapapansin nyo, hindi po nag-sugarcoat si Peter. Ang tapang po niya. Hindi siya nag-sugarcoat. Yung Messiah na yun, yung Lord na yun na Jesus Christ, kayo ang nagpako sa Kanya. Sinabi niya directly na sila ang nag-crucify sa Messiah. Now, kung isa-summarize ko po in Tagalog, okay? Ang preaching po ni Peter, it goes like this. Alam nyo ang tungkol kay Jesus. Alam nyo ang tungkol sa kanyang buhay at ministeryo. Alam nyo ang tungkol sa mga himala na ginawa niya, nasaksihan nyo yun. Alam nyo ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Marami sa inyo ang nakakita sa kanya na ipinako sa krus. Binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Nakita namin siya. Pinanood din namin siyang umaakyat kung saan alam namin na siya ay nakaupo sa kanan ng Ama hanggang sa kanyang pagbabalik. Dahil umakyat na siya sa Ama, tinanggap ni Jesus ang pangako ng Ama na Holy Spirit na ngayon ay ibinuhos sa amin kagaya ng nakikita at naririnig ninyo ngayon. Ito ang Jesus na ipinako nyo sa krus. Sakit po, no? This is the painful truth na narinig ng mga kausap o ng mga kausap na Jews ni Peter that time. They crucified their Messiah. At ano pong sunod na nangyari? Dahil sa binabang ito na masakit na katotohanan ni Peter, number 2, what did the people experience as they hear the preaching of Peter? Number 2, the pierced heart. Can you say pierced? Ang sabi sa verse 37, when the people heard this, they were cut to the heart. Can you say cut to the heart? And yours to blame. Pwede po kayong tumawa. Yung katabi mo parang na-estatwa na siya. Okay? So, cut to the heart and said to Peter and the other apostles,
Brothers, what shall we do? Ang sabi po sa NASB, now when they heard this, they were pierced to the heart. So another term for cut to the heart is pierced to the heart. Now kung babalikan po natin, ano po yung unang reaction nila bago po mag-preach si Peter nung narinig nilang nagsasalita sa ibang mga languages yung mga disciples? Ano reaction nila? Yung iba, namangha. Yung iba, tumawa, pinagtawanan at sinabing, lasing lang sila. Pero after po nilang marinig ang preaching ni Peter, the word says, they were cut to the heart. They were pierced to the heart. See the difference? After nilang marinig ang preaching, after nilang marinig ang katotohanan, may kakaibang nangyari sa puso nila. Now, yung salita pong pierce or yung cut in Greek is katanuso. Can you say it? Katanuso. Nang ibig sabihin niya is to prick, to pierce, metaphorically, to pain the mind sharply, agitate it vehemently, use especially of the emotion of sorrow. Sa Tagalog po, tinusok. Hindi lang basta tinusok, binutas. Okay? Tinusok at binutas ng matalim na bagay. And actually po, ang salitang katanuso, hindi lang po ito yung basta mababaw na tinusok. Hindi po. Kasi ang kata po, ang ibig sabihin niya is intensifies at ang nuso po is pierce. So ibig sabihin, matinding pagkaka-pierce. Okay? Hindi lang mababaw, pero it goes into and through their heart. Ganun po yung naramdaman nilang, ganun po yung naramdaman nila sa kanilang puso. As in tagos. Sabi niyo nga po, tagos. Tagos sa puso yung pain, tagos sa puso yung sorrow na naramdaman nila after marinig ang preaching ni Peter. So the message of Peter shook his audience to their very core, to their very heart. At katulad po ng isang matulis na espada, the words of Peter penetrated sa matitigas na puso ng mga Hudyo that time. Listen to this. The Jews who had pierced their own Messiah were now pierced to their heart. So ang mga isipan nila were now opened sa katotohanan na ang Messiah at ang Lord po nila ay pinako nila sa krus. Bukas na po ang kanilang mga mata at isipan sa nagawa nilang kasalanan sa kanilang Messiah. Kaya pansin niyo po, hindi na sila nakipag-argue kay Peter. Knowing religious Jews, di ba? Makikipag-argue yan lagi. Di ba? Pagpatungkol kay Jesus Christ, makikipag-argue yan. Pero this time, hindi sila nakipag-argue. Hindi sila nagmalinis pa. Hindi nila sinabing, ay, hindi ako yan. Ay, yung Jesus hindi naman totoo. Hindi sila, alam mo, naging defensive. Hindi nila dinefend yung sarili nila na sinabi nilang hindi kami ang nagpapako kay Jesus Christ sa krus. Hindi po nila dineny na sila ang nagpapako kay Jesus Christ. Bakit? Because they were pierced to the heart. Ramdam nila ang pain of guilt. Dahil ang sinabi po ni Peter about sa kanila ay totoo. They had put Jesus to death, their Messiah, their Lord. At alam niyo po kung ano nangyari sa kanila. Actually, yung nangyari po sa kanila, it's a perfect example ng isang convicted sinner. Can you say convicted? Okay, yung convicted sinner na nagkaroon sila ng conviction na sila ay makasalanan. Na sila ay nagkasala sa Panginoong Jesus. At alam niyo po ba that conviction ay kailangan for a genuine conversion? Amen? Para tanggapin mo ang Panginoong Jesus, kailangan ang conviction. Sabi nga ni MacArthur, conviction is the key used by the Holy Spirit to open the heart to salvation. At since naranasan ito ng mga Hudyo that time, these convicted Jews were now wide awake. Gising na sila, nasa tamang kaisipan na sila pagdating sa salita ng Diyos. Pagdating sa katotohanan. So nagkaroon po ng turn around. Mula sa pusong bato, naging pusong basag. Nung marinig nila ang katotohanan, indeed, ito po ang epekto
epekto ng word of truth sa tao. Sino dito naniniwala? Every time na mayroong binababang salita ng Diyos sa atin, may nababagbag sa ating mga puso. May nababasag, may nababago sa ating mga puso. It's like, alam mo yun, double-edged sword. More than, actually, sharper than double-edged sword na nagpipierce talaga sa ating mga puso. Kaya nga ang sabi sa Hebrews 4:12, "For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart." So nagkaroon ng katanuso ang mga Hudyo that time. Now, anong next na nangyari? Number 3 and the last. What did the people experience as they heard the preaching of Peter? Number 3, the powerful response. Okay? After hearing the truth, nakaranas ng pierced heart at nagkaroon ng powerful response. Ang sabi sa verse 37, "When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, 'Brothers, what shall we do?'" Yung katanuso po na naranasan nila ay nag-lead sa kanila to have a powerful response. Dahil alam nila po na nagkasala sila, they wanted to know how to make it right. Alam nilang responsable sila sa kamatayan ng Panginoong Yesus, and so they know kailangan nilang mag-respond appropriately. At ang tanong nila, "Brothers, what shall we do?" Can you say it? What shall we do? Sabi mo sa katabi mo, what shall we do? Diba? Anong gagawin namin? Peter, anong gagawin namin? And alam niyo po itong question na to, this sounds familiar. Kung nagbabasa po tayo ng ating Biblia, this sounds familiar. Why? Because it's the same question ng crowd kay John the Baptizer. In Luke 3:10, ang sabi doon, "Then what shall we do?" Yun din yung tanong nila, what shall we do? It's the same question na tinanong po ni Paul nung time na inenkwentro siya ng Panginoong Jesus sa road of Damascus. Ang sabi sa Acts 22:10, "And I said, what shall I do, Lord?" At ito din ang desperate question ng jailer kina Paul at Silas sa Acts 16:30. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" No, may pattern, no? What shall I do? Kung mapapansin niyo po, ang question nila, what shall we do? Anong gagawin namin? Hindi, what shall we say? Hindi din, what shall we believe? So ano po ibig sabihin nito? It's more on action. Can you say sa katabi mo, action? It's more on application. I wanna tell you po, ang tunay na nakaranas ng katanuso, ng cut to the heart, ng pierce to the heart, hindi lang po hanggang salita, pero handang kumilos. Amen. Konti lang ang nakakaranas ng katanuso. Amen po ba? Katanuso goes further than profession. Hindi ka lang nagpo-profess, hindi ka lang basta nagsasalita. But it is in heart and deed, sa puso at may gawa, not in speech and word only. So hindi po siya katanguso. Sabi mo sa tayo mo, hindi katanguso. Na hanggang salita lang lagi. Diba? Hindi sige gagawin ko. Hindi sige susunod na ako. Diba? Pero hanggang salita lang. Pero katanuso na may aksyon, na may application, every time na naririnig ang salita ng Diyos, handang magbago at magpabago. Amen? Now, anong sinagot po ni Peter sa kanila? Acts 2:38. Peter said to them, "Repent, magsisi kayo, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So maliwanag po, sinabihan sila ni Peter mag-repent. So yung proclamation po ni Peter, nag-call or tumawag po sa kanila para gumawa ng application. Tinanong nila si Peter kung anong gagawin?
Well, binigyan din sila ni Peter hindi ng suggestion, but command to repent. At alam niyo po ba na itong command na to, it calls for immediate response. It conveys a what? Sense of urgency. Na para pong sinasabi ni Peter, do not delay. Do not procrastinate. Just do it. Do it now. At ang tanong, ginawa po ba to ng mga tao? Verse 41, ang sabi doon, so then, those who had received His word were baptized. And that day, there were added about 3,000 souls. Wow! Ano bang palakpakan natin ang Diyos? 3,000 po ang nakaranas ng katanuso at nanampalataya kay Kristo. At hindi lang yon, ang sabi pa po sa in verse 42, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Listen po mga kapatid, yung katanuso po na na-experience nila, hindi lang po nag-produce ng aksyon sa simula. Hindi lang po isang linggo yung action or yung application nila. Pero ang sabi, continually, tuloy-tuloy, consistent yung action na ginawa nila dahil sa katanuso na naranasan nila. Mga kapatid, malalaman po natin kung talagang katanuso ang na-experience ng isang tao. Hindi lang po siya basta na emosyon, tapos nung nag-subside na yung emotion, nawala na din sa Panginoon. Hindi po ito pang isang linggo at pang isang buwan lang. Pero makikita mo sa tuloy-tuloy niyang action, sa tuloy-tuloy niyang commitment sa Panginoon. Amen? Now, ito po ang epekto ng katanuso, may powerful na response. So, ito po yung tatlong naranasan ng mga taong nakarinig ng preaching ni Peter. Ano po yung una? The experience, painful truth. Pangalawa, pierced heart. And number 3, powerful response. At alam niyo po ba, interestingly, dito na po ako magtatapos. Alam niyo po ba na ang katanuso ay may related noun which is katanuxis. Can you say it? Katanuxis. At alam niyo po kung anong ibig sabihin ng katanuxis? It's very different sa ibig sabihin ng katanuso. Katanuxis denotes a senseless mental condition as if in deep sleep, natutulog. Matinding pagkatulog. It is use of numbness resulting from a bite or poisonous sting. In other words po, stupor or insensibility sa Tagalog, walang pakiramdam. Kalus ang puso. At alam niyo po ba, na ito po ang nakakalungkot at tragic na kondisyon ng puso ng Israel before. Na hindi po nila kinilala ang Panginoong Jesus as Messiah and Lord. Pero after hearing the truth from Peter, yung katanuksis nilang puso ay nakaranas ng katanuso. Yung pusong walang pakiramdam, yung pusong natutulog, yung pusong manhid ay natusok, nabutas, nabasag, at nagresulta sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Mula sa pagiging pusong bato, sa pagiging pusong basag. Amen. Now, as I end po, as we evaluate ourselves, maybe nagtataka ka, bakit po natin yung pinag-uusapan, Pastora? Ito po ang tanong ko sa ating lahat. Are we experiencing or are we still experiencing katanuso? Evaluate yourself right now. Maybe kanina nakikinig ka ng salita ng Lord. Are we experiencing katanuso? May cutting to the heart ba habang nakikinig ka ng salita ng Diyos? May piercing to the heart ba? Or pa ba tayong nararanasan every time na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos? Every time na nagde-devotion tayo,
nagla-light group tayo, nagsa-Sunday service tayo, nagme-mentoring tayo, meron pa bang cutting sa ating mga puso? Meron pa bang piercing to the heart? Meron pa bang katanuso? Ang dami na maybe nag-share sa atin about Jesus Christ, sa mga bago po natin dito. Maybe ang dami na nag-share sa atin about Jesus Christ. Ang dami na nag-share sa atin ng gospel. At sa mga matatagal ng Kristiyano, maybe ang dami nang nababang word sa atin. Actually, matitinding word pa. Matitinding mentoring, matitinding salita ng Diyos. Nababa ang vision, nababa ang mission, nababa ang DNA. Halos lumalabas na yung litid ng preacher, kaka-preach niya. Kaka-encourage sa atin to win souls and make disciples. Kaka-encourage sa atin, magpaka-pure na tayo. Nabitawan na natin ang ating mga kasalanan. Pero bakit parang walang nangyayari? Pero bakit parang walang aksyon? Bakit parang walang application? Why? Bakit? Tanungin niyo ako, bakit? Kasi baka in the first place, walang katanuso. Baka ang meron ay katanuksis. Walang pakiramdam na puso. Kalos na puso. Matigas na puso. Baka we are all just hearing the word, but we are not really listening. Hindi talaga tayo nakikinig. Nakakarinig, pero hindi nakikinig. Pumapasok sa tenga, pero hindi na inaalaw ang salita ng Diyos to penetrate sa ating mga puso. Right here. Ang ganda ng word. May iba, nakakaranas na, nararanasan ang pagkilos ng Diyos, pero tayo, alam mo yun, katanuksis. That is why bilang application sa ating lahat, mga kapatid, every time na nakikinig tayo ng salita ng Lord, every time nakikipag-commune tayo sa ating Panginoong Diyos, kinakausap tayo ng Panginoong Diyos, ito ang gagawin natin. Make katanuso your goal. Ang goal natin, katanuso. Now, I'll be direct and honest with you po. Tanong ko lang po, nung pumunta ka ngayon dito sa service, bago ka pumunta dito, do we desire and goal for katanuso? Na bago ka pumunta, yes, Lord, magpapabasag ulit ako sa'yo. Yes, Lord, may matututunan na naman ako sa'yo. Excited ako, Lord, sa salita mo. Excited akong magbabago sa salita mo. Do we have that kind of heart? Bago tayo umupo, kung saan ka nakaupo ngayon, bago ka makinig ng salita ng Diyos? Or it's just an ordinary Sunday na naging routine na lang. Nakasanayan na lang natin. Na kailangan nating magsimba, umattend ng service kasi Kristiyano ako eh. Pero after ng lahat ng narinig, walang nagbago. Na-bless. Grabe, bless ako. Na-amaze sa salita ng Lord. Ang ganda ng preaching, grabe. Pero may nagbago ba sa buhay? Wala. Kapatid, every time nakikinig tayo ng salita ng Diyos, service man yan, devotion mo man yan, mentorings man yan, light groups man yan, our goal ay hindi lang mamangha sa ganda ng preaching. Hindi lang yung matuwa ka sa maririnig mong salita ng Diyos. Our goal ay hindi ang pagtawanan at i-reject ang salita ng Diyos. And our goal ay hindi yung papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila ang mga narinig na salita ng Diyos. Our goal is hayaang tanggapin ang salita niya, mag-penetrate sa ating mga puso at kumilos sa ating mga buhay. To have a humble heart.
mapagkumbabang puso, hindi defensive na puso, hindi prideful na puso. Yung puso na handang makita ang tunay na kalalagayan ng buhay mo. Hindi yung every time na makakarinig ka ng salita ng Diyos, ay hindi ako yan. Ay, yung kapitbahay namin yan, sabi ko na nga dapat in-invite ko siya dito ngayon eh. Hindi ako yan. O kaya yung nagde-defend pa ng mga ginawang kasalanan, no. What we need is yung puso na handang makita ang tunay na kalalagayan ng buhay natin. Yung pusong handang umamin at tanggapin ang pagkakasala. Handang sabihin, Lord, I'm a sinner. Lord, nagkasala ako. Lord, nasaktan kita. Yung puso na handang magpabago at magpaayos. Yung pusong handang magpabasag sa salita ng Diyos kahit pa ilang beses niya na tong narinig. At yung pusong handang magtanong, Lord, anong dapat kong gawin? Handang kumilos, hindi lang basta makinig. Handang mag-apply ng salita ng Diyos. Hindi lang sa pang-isang linggo, pang-isang araw. Pero handang i-commit talaga ang buhay sa Diyos consistently. Alam niyo po mga kapatid, we pastors and leaders and the preachers of God's Word, our goal ay hindi ang magandahan lang kayo sa mga pinipreach namin. Our goal ay hindi lang basta, alam mo yun, mamangha kayo, matuwa kayo sa preaching. Our goal and our reward is ang may mabago sa buhay natin. Our goal is may bungang application at aksyon sa bawat isa sa atin. Ang panalangin ko po nawa hindi lang kaming mga pastors, hindi lang kaming mga preachers ng salita ng Diyos ang may goal nun. Sana golden ng bawat isa sa atin yun para sa sarili mo. Na every time na makikinig tayo ng salita ng Diyos, you have this kind of prayer. Lord, maranasan ko po ang katanuso. Lord, basagin mo po ako. Lord, ang goal ko ay katanuso, hindi lang basta makikinig, pero may pagbabago sa buhay ko. Again, your goal, our goal is katanuso. That is why, for the month of June, our series is entitled Katanuso. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Katanuso na tatagos sa ating mga puso. Amen. Tatayo po tayong lahat. And this time, I know, walang exempted po sa ating lahat sa mga oras na to. Lahat po tayo kinakausap ng Panginoon, hindi aksidente nandito ka. Hindi aksidente naririnig mo to. Ito lang ang panalangin ko. Do not resist. Do not reject God's word. But let it penetrate your heart. Allow His word to penetrate your heart right now. Allow His word na mag-pierce into and pierce through your heart. Butasin, basagin, tusukin ang ating mga pusong naging matigas na. Naging bato na. Puso na nagkaroon na ng katanuksis. Sa mga oras na to, we will humble before the presence of God. And repent just like Peter. Just like nang kinumand ni Peter nung nagtanong sa kanya, yung mga tao, brothers, what shall we do? What shall we do? Kung nakita mo ngayon yung sarili mo, yung tunay na kalalagayan ng puso mo na, Lord, matigas na yung puso ko. Lord, di na nagpe-penetrate ang salita mo sa buhay ko. Lord, may katanuksis na akong puso. And maybe, you have the same question. Katulad ng sinabi ng mga Hudyo that time, Lord, anong gagawin ko? What shall we do? And the command
is very clear. Repent. Repent from your katanuxis heart. Repent sa mga matitigas na puso. Repent sa walang pakiramdam na puso. Kung nakita mo ang sarili mo, na yes, nakikinig ka ng salita niya, you're always present sa devotion mo. You're always present sa life groups. Sa Sunday services, walang paliya ang attendance mo. Walang paliya ang devotion mo. Pero ang tanong, may katanuso ka pa bang nararanasan? May nagbabago ba sa buhay mo? At kung nakikita natin ngayon, Lord, wala nang nagpipierce into my heart. Wala nang nagpipierce through my heart. Repent right now. Humingi ka ng kapatawaran ngayon sa Panginoon. And desire for katanuso, Lord. Pierce to my heart, God. Hayaan mo ang salita ng Diyos mag-penetrate sa puso mo ngayon in the name of Jesus. At habang ikaw binubuksan mo ang puso mo, habang ikaw inahayaan mo, inaalaw mo ang salita ng Diyos to penetrate sa puso mo, I wanna tell you, merong matinding resulta yan. Merong matinding response yan. Come on. If that is repentance, repent right now. Come on. Kung may mga time na nakakarinig tayo ng word, pero wala nang dating sa atin, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. Masabi lang na nag-devotion, masabi lang na nag-life group, masabi lang na nag-service, repent right now. And if allow mo sa sarili mo, na Lord, ako yung kinakausap mo, na hindi na inaalaw ang salita mo, na baguhin ako, repent right now. At kung alam mo sa sarili mo, ikaw yung may kalos na puso, ikaw yung taong wala ng pakiramdam, kahit gaano pa katindi ang salita ng Diyos, kung ikaw yun, repent right now. And kung dumating sa time, wala nang napoproduce na action, wala nang application, ang mga salitang naririnig natin, repent right now. Kung lagi na lang tayo hanggang salita, pero walang action, repent right now. I pray in the name of Jesus, makaranas muli tayo ng katanuso. Huwag harangan ng pride. Huwag harangan ng pagde-deny. Huwag harangan ng distractions. Huwag harangan ng rejections. Huwag harangan ng resistance. Ang salita ng Diyos sa buhay mo. Let it penetrate. Let it penetrate and pierce your heart. Katanuso is our goal. Come on. Lord, gusto ko ng katanuso. Lord, gusto ko ng katanuso. Na every time na makikinig ako ng salita mo, may magbabago sa buhay ko. Kasi tinanggap ko ito at hinayaan kong kumilos sa buhay ko. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. May you see us, Lord God, humble, hindi prideful, humble, hindi defensive, pero humble na tumatanggap ng salita mo, humble, not denial, humble na handang magpakorek at magpa-rebuke sa iyong mga salita. Thank you, Lord. And this time, if you are that person, bago ka pa lang ngayon, first time mo nakakarinig ng ganito, or first time mo nakapagsimba, I want to tell you,
Maybe ang dami nang nag-share sa atin about Jesus Christ. Alam na alam mo na yung patungkol kay Jesus. Alam na alam mo na yung gospel. Kasi ang dami na nag-share sa'yo. Ang dami na nag-invite sa'yo. But maybe, just maybe, baka kahit naririnig natin yung mga bagay na yun, yung katotohanan na yun, we keep on rejecting the truth. Pero ito yung time, hindi aksidenteng na-invite ka sa mga oras na ito. At narinig mo ang salita ng Lord, this is the time magpakumbaba tayo. And let His Word, let the truth penetrate your heart right now. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Jesus Christ loves you so much that He gave His life for you. He died on the cross para sa'yo, para sa kaligtasan mo, para makaranas ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan at para hindi ka mapahamak. So sa mga oras na to, open your heart and make Him your Lord and Savior. If this is your prayer right now, kung ito ang desire ng puso mo ngayon, pwede ba na sumunod ka sa panalangin na to? Sabihin mo ngayon, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. I admit it, Lord. Nagkasala ako. Nireject ko ang katotohanan. Nag-resist ako. At hindi ka tinanggap sa buhay ko. Pero sa mga oras na ito, ako po ay nagpapakumbaba, nananampalataya, at naniniwala, Jesus, sa ginawa mo doon sa krus para sa aking kaligtasan. Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap ka, Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manguna ka, Panginoon, sa buhay ko. And if ikaw naman, yung tao matagal ng Kristiyano, tagal nang nakakarinig ng salita ng Diyos, why not this time, recommit your life to Him. I-recommit mo ulit ang buhay mo, ang sarili mo, lalong-lalo na pagdating sa salita ng Diyos. Na this time, nagiging tama na yung attitude ng mga puso natin. Every time na nakakarinig tayo ng salita niya, hindi na tayo magre-resist, hindi na tayo basta makikinig na lang. Pero hahayaan natin ang salita niya na mag-penetrate talaga sa buhay natin. Kahit ilang beses na natin tong narinig, still magpapabago tayo sa kanyang mga salita. You will desire, we will desire to be corrected, to be rebuked, kasi dito tayo mababago at maaayos. Lord, salamat. Kasi naniniwala ako may ginawa ka po sa buhay namin. May inayos ka po sa mga mindset namin. May inayos ka po sa aming mga puso. At meron kang mga tinibag, binasag, tinusok na mga pusong minsang naging bato, minsang naging matigas, minsang naging walang pakiramdam. Salamat, Panginoon. We recommit, we commit, we surrender our lives to you. And ikaw ngayon na nagsuko ng buhay sa ating Panginoon, ikaw ngayon na tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas at nag-surrender na, nag-recommit na sa ating Diyos, you are now entitled to be part of our Holy Communion. Ikaw ngayon ay tatanggap ng tinapay at ng saro. You are part of the family of God. May lalapit po ng mga ushers sa atin. Kuha po tayo ng tinapay at ng saro. Sa mga oras na to, continue to be in the atmosphere of worship to God. Pwede ba habang tinatanggap mo yan, magkaroon ka ngayon ng pagpapasalamat, pusong nagpapasalamat, pusong puno ng gratefulness sa ating Diyos. Amen. At puso na patuloy na
sinusuko ang buhay sa Diyos. Hallelujah. Kung nakatanggap ka na, pwede mo bang itaas yan? Taas mo ang tinapay at ang saro sa mga oras na to. Sa mga oras na to, magpapasalamat tayo, mananalangin tayo ngayon. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat po kami sa Holy Communion na ito. Salamat, Panginoon, nilagay mo kami to be part of your family. Lord, sino kami? Mga makasalanang tao, Panginoon. Pero hinayaan mo, O Diyos, na makaranas ng kaligtasan, makaranas ng pag-ibig mo, ng kalinisan. At ngayon kami ay parte ng pamilya mo. Salamat, O Diyos, sa buhay na pinagkaloob niyo po sa aming for the eternal life. At salamat, God, sa tinapay at sa saro na ito. Thank you, Lord, for the bread that symbolizes your body na sinaktan, sinugatan. Sa iyong mga sugat, kami nagsipaggaling. Salamat din, Lord, sa inumin na ito that symbolizes your blood that washes away our sins. And without the shedding of the blood, there's no remissions of sin. Lord, sa ginagawa po namin ito, inaalala po namin ang pagdating mo sa aming mga buhay. Lord, inaalala po namin ang kabutihan mo. Ang love mo po, ang unconditional na love mo po sa amin. Ang kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Inako mo ang aming mga kasalanan doon sa krus. Ikaw ay namatay, nilibing na buhay muli, umakyat sa langit at muling babalik para kami ay sunduin. Salamat, Panginoon. We do this, O God, in remembrance of you. Bless the bread, bless the cup. In Jesus' name, amen. Kainin po natin ang tinapay. Isunod po natin ang saro. And this time, continue to worship the King of Kings and the Lord of Lords. He is worthy of our praises. He is worthy of our worship sa mga oras na to. Come on. Purihin mo siya ng may pagpapasalamat. Purihin mo siya ng may pagsuko ng iyong buhay. At ng may commitment na patuloy na isasapamuhay ang kanyang mga salita. Thank you, Lord. Worthy, Lord. Yes, God, you are worthy, Lord. Salamat, Panginoon, sa salita mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, sa pagbabago at pagbasag mo po sa amin. And thank you, God, kasi binalik mo kami sa tamang puso na dapat meron kami pagdating sa mga salita mo. Lord, we desire for katanuso sa aming mga buhay, hindi lang ngayong araw na to, but all throughout, Panginoon, ang buhay namin. Patuloy naming igugol at ide-desire every time na nakakarinig kami ng salita mo, yung katanuso, the cutting to our heart, pierce
to our heart. Thank you, Lord. Naniniwala ko, Panginoon, may mga binago ka sa aming mga puso. May mga inayos ka po sa amin at nagpapasalamat kami doon. Iingatan namin ito, Panginoon. At God, hindi kami papayag na walang bunga, Panginoon, ang mga salita mong narinig namin. May application kaming gagawin. May action kaming gagawin, Panginoon. Thank you, Lord. We surrender everything to you. Sa iyo po, O Diyos, lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Come on, best cup offering to God. There's a reason to celebrate. Amen. Come on. Let us continue to sing this song to the Lord. Sa mga gusto pong humabol ng kanilang tithes and offering, pwede po tayong lumapit dito sa harapan. Meron po tayong basket. Come on, let's sing this. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. Sing, God is awesome in this place. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles to set the captives free, makes it whole. Oh, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Come on, once again, we sing, God is awesome. God is awesome. Yes, He is. He's so awesome. God is awesome in this place. For the last time we sing, God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Amen, amen. Sige po, taas po natin ang ating kamay and let's thank the Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, O God, sa iyong mga salita. And I believe, Panginoon, na ito, Panginoon, ay magbubunga sa aming mga buhay. Lord, may you continue, God, na makita namin, kami po mismo, O Diyos, makita namin ang aming mga sarili na nagpapatuloy sa iyo, nagpapatuloy na nagpapabago sa iyong mga salita. Thank you, Lord. And God, patuloy niyo din pong pagpalain ang aking mga kapatid na ito. Lord, patuloy niyo pong silang samahan, saan man sila magpunta. Let your protection be upon them, God. The peace of heart, O God, peace of mind, Panginoon, ang igawad niyo po sa kanila. And tulungan niyo po sila, Panginoon, na patuloy na mag-excel, O God, saan mo man sila dinadala, anumang mga task, anumang mga responsibilities ang pinagkakaloob niyo po sa kanila. Thank you, Lord. Lord, we receive also the blessing na pinagkakaloob niyo po sa amin. Right now, pwede mo bang itaas ang iyong mga kamay and receive the blessing of the Lord? The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo at magkamayan po tayo. Ingat po.